Hello, magandang hapon uli sa inyo lahat. Kasama ko na naman si Sir Oyabak. Meron kaming re-reacan na video. Yung tungkol kay Ato. Piplay ko muna ha. So ito yung video. Credit ko kay Nico David kasi hindi na mahanap yung urig eh. Hindi, basta bading ka sa paningin namin. 'Di ba? Bading. 'Yun ang tawag namin sa wala kang hindi na para ipilit mo na aralin nyo kasi. Ganto ganyan. Yun ang Meron- hindi na... Okay, kita na naman. Oo, pilitan na naman. How's it going? So, yan. Sir Oyabak, na-play ko na, no? Narinig mo ba? Hindi? Ay, hindi ba narinig sa'yo? Hindi, pero napanood ko naman yan. Okay, sige, sige. So, di umano daw, ang topic na to ay sinabi ni Ato daw na, di ba, ang sex dalawa, Yeah. male at female. Sa gender daw, tatlo lang daw. Oh, yun. Ano ba yung sinabi niya? Babae, lalaki, babae, at oo. bading. Tatlo lang. Bading, oo, bading. Kung Kahit- hindi ka daw lalaki at hindi ka babae, Bading ka. bading ka, oo. So, kahit pa sabihin mo na yung mga silahis ka, bisexual ka, bading ka pa rin. Yun ang ibig niya Paano sabihin. Ang daming ma-unpack yan, no? Oo nga eh. Ang daming mali. Based sa logic niya, kasi 'di ba may mga sinasabing silahis, yung bisexual 'yun, 'di ba? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Bading ka pa rin daw. Then siguro kung tomboy ka, bading ka pa rin. 'Yun ang ibig niya sabihin eh. Doon sa sinabi niya eh. Now, Yun nga. maraming nag-react doon. Ngayon, tatanungin muna kita, ano ba ang difference ng sex at gender para maintindihan ng mga tao? Sa kasalukuyan na na idea, Mm-mm. ang sex kasi yun yung biological assignment Kasarian mo. Oo. Yun yung kasarian. Kung ikaw ba ay lalaki o Hindi, babae. kasarian, gender pa rin. Oo, tama. Hindi, actually, nung una, parang synonym lang naman yata ng sex dati and gender nung una, Dati di ba? Parang hindi, ganun din yung naintindihan ko. Yung gender naman on the other hand, yan yung Pagkakakilanlan sa'yo. oo. Tama yan. Parang tapos yung identity mo daw, 'di ba? I mean, come on, 'di ba? Hindi ko talaga magets na. Hindi. Well, konting disclaimer. Oy, bash nyo to ha! Ako, nagpapaka-neutral ako. Hindi, disclaimer natin. Ikaw ba, Bungo, ay sexist? Hindi Yes or naman. no? Oo. Hindi. Naniniwala ka ba sa science? Oo. Oh, well. Hindi, ganito. Ito kasi, actually, ayaw ni Sir Oyabak pag-usapan to kasi masyadong sensitive talaga. Pero, sometimes, no, kailangan kasi natin mapag-usapan para lumitaw yung totoo. Yeah. Kasi mahirap yung laging nagpapaka-play safe tayo na ayaw natin makasakit. Pero, sometimes, kailangan sabihin mo eh. Halimbawa, bad breath ka, para magkaintindihan tayo at para makagawa ka rin ng paraan ng sarili. Sabihin ko, bad breath ka. Kasi masakit man, kailangan natin pag-usapan. Maalat yung luto mo, no? Hindi Oo. magbabago, no? Hindi, lagi na lang masasanay ka, magkakasakit sa bato yung mga kakain na niluluto mo. 'Di ba? Yun lang naman to. Pero as much as possible, kailangan maging sensitive pa rin tayo sa sinasabi natin. Tsaka yung choice naman ng tao, we do not question that. Karapatan nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. No? So ito gusto kong makita yung point of... Ako muna magsasalita, para at least kahit pa paano baka sabihin, sinusubo kita eh. Kung akong tatanungin mga kababayan ko, no, ang sex at gender, kung ako ang tatanungin, parehas lang. Para sa akin, ha? Kasi yung sex, babae at lalaki, gender, babae, lalaki. Kahit pa sabihin mong hindi, parang trans ako eh. Hindi, kung ano ka pa rin talaga, ano ka pa rin eh. Yeah. Lalaki ka pa rin eh. May freedom ka naman, hindi ko naman inaalis sa'yo yung freedom mo. Na kung paano ka mamuhay, kung no? paano ka mamuhay, pero kung yun nga, 'di ba?
Yung Remember na hindi yung suot mo bungo, kung mm, nakapula ka ngayon. oh. Never magiging green. Oo, dahil lang gusto mong green yan. Oo, para sa Pero sige. pero hindi ulitin natin kasi baka ang isipin nila masyado tayong sexist, no? Ang kinakatakot ko yung sabihan tayo ng homophobic eh. Oo. Hindi pagiging homophobic yung pagkakaroon ng ibang opinion sa inyo. Ang kapatid ko, dalawa kong kapatid ay pareho silang may partner. It doesn't matter to me kasi choice nila 'yon, 'di ba? Mm-mm. Choice nila 'yon. Pero yung kung kunyari 1,000 years from now, Mm. tapos nakita yung mga buto natin, 'di ba? Oo. Malalaman I-analyze ng ano yan, 'di ba? Ng DNA. Oo. Malalaman ba nung mga archaeologists in the future kung Bading ba yun or kung siya ba ay non-binary, whatever that means. 'Di ba? Ay non-binary to. 'Di ba? Ang sasabihin nila, "Oh, itong namatay na to male. Itong namatay na to no, female." female. 'Di ba? Sasabihin nila that sex, hindi yan gender. Yun nga ang sex kasi hindi nagbabago, yung gender hindi nagiging fluid na ngayon. Baka mamaya kasi magkaroon ng kalituhan eh. Kung ihalin to, 'di ba? Yung mga Egyptian, yung mga artifacts dati ng Egyptian. Halimbawa, si Cleopatra ay queen, 'di ba? Queen. Eh malay man natin kung yun ay gender lang yung sinabi na yon at hindi yung sexuality na pag nung na-uncover yung yung tomb ni Cleopatra lalaki pala. Naiintindihan mo ibig ko sabihin? Biologically, yung niya, yung katawan niya, may difference yun eh. Oo. 'Di ba? At saka, pero ano ba pinupunto natin dito? Do you agree with Ato? Wait lang ha. Mag-iisip muna ako. Kasi ang sinabi niya, paano ba yung pagkakasabi niya? Sa akin, ang gender 3 lang. Oo. Lalaki, babae, kahit ano ka pa, bading ka pa. Bading. Oo. Doon sa part na parang hindi ko kasi siya pwedeng sabihin hindi niya nirespeto eh. Kasi kung ako, for me, no, halimbawa, ikaw o Yabak ay isa kang queer or ano ka or bading ka halimbawa. Ano ba definition muna ng respeto? Para alam natin yung halimbawa ikaw ay ang religion mo ay Iglesia ni Cristo ka, ako Katoliko ako. Paano tayo magrerespetuhan ba? Unang-una, natin, i-highlight natin yung similarity natin. Instead of highlighting na kung saan tayo magkaiba, that's one. Kasi sa akin parang paradoxical kasi eh. May pagka-paradox eh. Kung ang definition ng kalimitan ganito kasi ang definition ng respeto eh. Gawin mo ang gusto mo, gagawin ko naman yung gusto ko na wala tayong pakialaman. 'Di ba? Pero sometimes, halimbawa, si Juan ay isang lalaki. Tapos ang tingin ni Juan sa sarili niya ay isa siyang babae. Oo. So yung pagdadamit niya ng babae, wala akong pakialam doon, rerespetuhin ko 'yon. Dahil yun ang feel niya eh. Magdamit siya ng pambabae. Pero pag dadating ang time, kasi ako may sarili naman akong pananaw. Na I believe entitled din naman ako sa respeto mo. Kasi nirespeto kita. Halimbawa ako ay naging waiter. Tapos itong si Juan ay kumain sa restaurant namin. Na-address ko siyang sir. Tapos pangangaralan niya ako, hindi, dapat nasa paniniwala ko yun na babae at lalaki lang ang gender eh. Tsaka yun yung obvious na nakikita mo, huwag kang magalit. 'Di ba? Kung, 'di ba? Dapat umintindi din sila kung gusto nilang intindihin natin sila. Kung ako yung waiter na nangyari yan, 'di ba? Nangyari. Oo, yung name na nakalimutan ko na. Yung in-address. Kung ako yung waiter,
kaya ako kayo tinawag na ma'am kasi ay na sir Mukha ka kasi talagang hindi ko sir. naman alam na ang sasabihin natin kasi ganito yung gusto kong ano. Well, hindi ko naman po kasi alam na I need to address you pero so kailangan ko na bang maging careful ay ang tawag dito mag-walk on eggshells na Oo. para hindi ma-offend yung mga tao. Kasi kunyari may nakita akong lalaki ay babae, no? Babae siya. Tapos bigla akong sinabi, "Hello, ma'am." Tapos bigla niya sasabihin, "I'm non-binary." I mean, alam ko ba 'yun? I mean, Pero alam alam mo, ko ba 'yun in an instant? nung nasa supermarket ako, isa sa issue yan eh. Ang orientation sa amin nun, kapag ang isang ano ay talagang nagdadamit at nag-e-effort na damit na pambabae, imam mo na. Hindi, tama din naman yon, imam mo na. Pero sometimes, katulad nung naging issue, yung nag-viral dati, yung ano name niya, nung animal na yun? Sino ba yun? Yung nagpatayo ng ano, hindi ako homophobic kasi yung pinatayo niya yung waiter kasi tinawag siyang sir. Kung titingnan ko, maaano din naman akong tawagin siyang ma'am. Alam mo yon, yung parang magko-conflict sa isip mo na ano ba to? 'Di ba? Parang pagkakasabi naman ng sir sa'yo, parang nire-respect ka pa rin naman nun dahil tinawag kang sir eh. Oo, tsaka well, sabihin na natin na nainis ka. Tingin ko pinakamagandang way to educate ay maging nice ka pa rin. Yung ganito, yung parang ganito, ay excuse me po, I prefer to be called something. Ganon. Hindi yung tumayo ka dyan, punyeta ka. Yung, Oo, tama. Pwede naman, ano, na exaggeration yun. feeling ko mapapagbigyan ka naman nun. Oo, No? kasi Or biruin mo na lang na ano ba yan, ang ganda-ganda ko tapos tatawagin mo kong sir. kasi kung gusto nyong galangin kayo, hindi ganun yung way na gagawin mong kahiya-hiya yung tao. Just Tinatayo mo, no? nagkamali siya Oo, sa'yo. tama. Oo. Nagkamali lang siya. Sabihin na natin, no, sa paningin mo, nagkamali siya. Pero sa kanya, hindi. Pero hindi niya kasi i-argue sa iyo yun na tama siya. Mm-mm. Kasi nasa service sector siya, 'di ba? Mm-mm. Kung gusto mong mas maging tignan mo nagkaroon ng backlash. Pero kung in-address niya ng maayos 'yon, hindi magkakaroon ng ganung backlash eh. Pero well, hindi niya nagigets 'yon. Oh, kasi may art, parang pinangunahan kasi siya ng ano eh, ng pride eh. Yung parang bang ito with all due respect sa mga LGBTQ members. Minsan kasi parang alam mo yun, parang minsan OA na rin yung ano nila eh, yung pag ano ng diskriminasyon. Sometimes real talk mga kapatid ko na sa LGBTQ ha. Wag naman po kayong magtatampo sa akin. Maaring hindi kayo. Pero majority kasi sa inyo masyado nang sensitive. Na parang lagi kinyo hindi equal. So yung sana yung inaano nyo din equal din naman ang right nun eh. Yung pinagsasabihan nyo, parehas lang naman tayo eh. Now, katulad nung sinabi ni Sir Oya ba kanina nga na let's say halimbawa nagkamali siya sa'yo, tingin mo na ang address sa'yo ay Sir, maraming paraan para hindi maging awkward yung sitwasyon eh. Yung magbibiro ka ano ba yan, ang ganda-ganda ko, tapos Sir ang tawag mo sa akin. Mahihiya na ng kusa yun eh. Ay, sorry po ma'am. Sorry po. 'Di ba? Tama. Hindi yung sasabihin mo na, tumayo ka dyan. Alam mo ba na nakaka-offend ka? Na ano? Pagka ganun yung sinabi mo, yung sa way na ganun, mas na-advance mo yung kung anong gusto mo mangyari. Well, not saying... Tsaka hindi pa awkward, ano? I agree, ha? Not saying na I agree or I do not agree na tama yung tamang kilalanin yung ano. I'm not saying something about that. Ang sinasabi ko lang, pwede mong ma-advance yung gusto mong mangyari ng mas effective. Kasi nakikita kayo as objective na lalaki talaga. Mabuting tao kayo, ganyan. Hindi kayo entitled. Alam mo 'yon? Mas madali kasi pakisamahan yun pag hindi entitled eh. Pero kung yung gagawin mong ganyan, pero parang ganito, 'di ba? For example, yung kay Yana.
Mm. 'Di ba? Yes, yes. 'Di ba yung sige, nangyari na nagkapakyuhan na 'di ba napakyo niya na. Tapos tumigil sila no. Then binaba siya nung ano. Kung ako nga doon ginamit niya yung pagkababae niya na kuya sorry ha kasi nadala din lang ako ng ng alam mo yon ng tension Oo. Kaya patawad na tignan mo, sige na kahit kuya. anong iyak niya, no? Oo. Hindi siya bibigyan ng simpatya. Kuya naman, Well, ang hindi sungit-sungit naman naman ni kuya. Yung mga ganong banat ba? Mm. Nung tinatawag niya ng kuya si kuya, parang huli na yung lahat by that. Oo. Kasi marami na siya nasabi Mm. Hindi, actually, Parang huli na yung lahat. actually nung kahit pa nung yung You Tell Me, actually after nung after ma-post nung video, may time pa The moment na nakita niya marami nang nambabash, may time pa siya magbago Oo, tama. Ang problema kasi nilaban niya pa na Pinalaban niya no? Oo. Ginastify niya yung pati yung magaspang na uwi niya ng pagsasalita sa tao. Ipinilit niya pa na ipinilit Oo. 'Di ba? Minsan you can have an opinion na iba sa iba, pero kung paano mo dinideliver kasi yun, minsan it makes the difference Oo. 'di ba? Ako naman, Minsan. nagre-retaliate ako sa pag inuunahan ako ng mura. At yung mga pambobo na comment, ito wag kayong magagalit sa akin. Biglang sasabihan nyo ako na ano ba yung mga tanggalin mo ang maskara mo. Hipokrito ka. Pag tinanggal mo ba yung maskara mo, magbabago yung totoo? Ewan ko sa kanila. Tapos inggit ka lang. Alam mo, inggit yan Parang tanga lang, di ba? Inggit ka lang. Laging inggit yung naririnig ko na sinasabi nilang Pag nagalit ka ba sa magnanakaw, nagagalit ka sa magnanakaw kasi May inggit yun? inggit ka. Pagka nagagalit ka sa sinungaling, nagagalit ka doon Tapos, kasi yung naiinggit ka. sinasabi ng iba, nanggagamit ka ng ibang tao para kumita. Okay. Hindi, what do you mean ng gamit ng tao? Ito sa pinag-uusapan natin, nanggagamit ba? Katulad nung napag-usapan natin noong nakaraan, si Manny Pacquiao. As in, ginagamit ba natin si Manny Pacquiao? Yes! Alam mo kung bakit? Kailangan kasi meron tayong itapik bilang vlogger Ang sinasabi ng iba, bakit hindi ka mag-content ng sarili mo? Okay, nagko-content ako ng sarili ko. Ano pag-uusapan natin? Yung mga laruan ko? Interesado kayo doon? Kung ano yung kinain ko kaninang umaga? Yun ba? Saka, wala namang kinaiba yung opinion mo sa mga opinion nila. May mga nag-hold ng opinion mo sa ibang tao. Ang kinaiba lang, meron kang platform. Oo. Lahat Diba? kayo. Kasi alam nyo mga kababayan ko, pinag-uusapan natin dito ay nasa public. I mean, issue ito Issue ito. So, ibig sabihin, yung mga media na ganyan din ang ginagawa, meron pang bugok na nagsabi sa akin yan, magpasalamat ka sa mga tinatopic mo, nagkakapera ka. Para mong sinabi na magpasalamat ang pulis sa kriminal dahil kumikita sila So, pag naging janitor ako, magpapasalamat ako sa nagkalat. 'Di ba? It so happen kasi na may issue tayong pag-uusapan at hindi naman masama 'yun. Lagi ko sinasabi, unang-una hindi naman bawal. Bawal kung magla-libel ka dito. Yun. 'Di ba? Yung halimbawa, O kaya kung talagang ninakaw mo yung content. oo. Hindi, paano ba ang definition ng nagnakaw ng content? Para maintindihan nila. Bago yung nire-re-upload mo lang kung ano yung in-upload nila. O for example, ganito, para maintindihan ng mga bobo na ang sinabi, hindi ka gumawa ng sarili mo, gumawa ka ng sarili mo. Ito kasing pinapanood nyo sa akin, kaya kayo nagagalit sa akin, kaya kayo natutuwa sa akin, dahil ako yung pinapanood nyo. Yun ang reason nun. Kaya kayo napikon sa sinasabi ko, dahil original yung sinasabi ko Kasi ito, alimbawa ito kay Nico David, paano natin nanakawin ang video ni Nico David? Ang gagawin ko, ida-download ko itong video na to, kung paano siya pinalabas do sa channel niya, yun din ang mapapanood nyo dito sa akin. Hindi, wag. Lagyan mo ng mukha mo, tapos kunyari, nagre-reaction ka. Ayun pa, isa pa. Kung halimbawa,
nire-upload mo to, tapos ang ginagawa mo lang naman, kinikwento mo lang naman yung ginagawa. Di ba may mga nagre-reaction na ganun, di ba? Yung halimbawa, yung naggugupit ng tiles. O yan, mga idol, tingnan nyo, ginupit niya yung tiles. Inano niya. O kaya yung mukha mo lang doon, tapos O yung umiinom ka ng kape. iling ka lang. Ganun lang. O kaya yung tinuturo mo lang yung nakaturo ka sa taas, di ba? Putik. Tangina, parang mga gago, no? Hindi ganun na reaction video. Nakalagay naman sa batas yun eh. Ang nasa reaction video kasi, ang nasa fair use sa batas, may komentaryo ka at kritisismo, di ba? Yes. Yun. Pero kung halimbawa, nandun ka para ikwento mo lang yung nangyayari doon sa video, wala yun. Tama. Ika-copyright ka nun or yung may muka ka lang na katulad ng sinasabi mo na yung tutungo-tungo ka. Itong inaano natin, although pinalabas mo kanina si Ato, 'di ba? Tapos nagko-comment tayo kay Ato. Hindi ito para kalabanin si Ato o whatever. Pag-uusapan yung mismong Oh, issue. it's not about Ato, 'di ba? Kung kahit ikaw mismo yung gumawa niyan, tapos gusto namin pag-usapan, we can do that. Tapos sabihin mo property ni Ato 'yon. Property ni Ato yung video, yes. Pero yung mga sinasabi namin Atin yun. Property namin yun. Oo. I mean, galing yun sa intellect ko, galing yun sa intellect niya ni Bungo. So, hindi niya na pwedeng yun. Kahit sa ang vlog naman, kailangan mo talaga ng ng topic eh. Hindi pwedeng ikaw magba-vlog parang ganito yan eh. Let's say halimbawa may mga ghost hunter na nagba-vlog Kung i-apply ko yung tangang logic nila, kailangan sila rin ang gumawa ng sarili nilang haunted house? Hindi sila pupunta sa pag-aari ng iba? Oh, well. Kailangan, ano ba? Tsaka, let's say, pinapakailaman mo yung ginagawa nila. Diba? Sila, pinapakialaman din nila kung anong ginagawa mo. What's the difference? Tsaka isa pa, kahit pakialaman ko naman, katulad ni Manny Pacquiao, si Ato, na pinag-uusapan natin. Kahit ano sabihin naman natin, kay Ato pa rin naman yung kung susundin mo, or hindi naman natin pinupuwersa yun eh. Yes. Diba? Nagko-komentaryo tayo, kayo din, ganyan din ang ginagawa nyo sa akin. Kung hindi nyo nagugustuhan yung pinapanood nyo sa akin, nagsasalita kayo dyan. Anong pinagkaiba natin dalawa? Tsaka fair naman yun. Yung nasasabi mo yun kasi that's what you think. At lahat tayo, may kalayaan tayong mamahayag. Oo. Now, tawag dito, dun sa sinabi ni Ato, saan ka pinaka hindi nag-a-agree sa sinabi niya? Yung sinabi niya, hindi, actually, yung sinabi niya naman kasi, para sa kanya yun eh. Kaya lang, parang ang dating kasi nung pagsasalita niya, hindi na siya open doon sa karapatan nung sinasabihan niya. Kasi, alimbawa, ganito, kapag ka sinabi ko na, alimbawa, may pinagtatalunan tayo, alin ba ang magandang sapatos? Nike ba or Adidas? Adidas, Yung parang pagdating kasi kay Ato, parang, hindi, basta Adidas, yan. Sapatos yan. Sapatos Tinanggalan yan. mo ng identity yung Oo. yung topic. Parang, yung subject. Parang dapat ang mas delivery, sa akin kasi, mas gusto ko talaga yung Adidas eh. Kesa sa Nike kasi ganito, ganyan. Parang hindi ko sinasabi na, naku, Adidas ang pinili mo. Ay, naku, Nike ang pinili mo. Ang pangit niyan eh. Oo. Hindi yan babagay sa'yo eh. Parang ganon. Tsaka merong sinasabi si Ato doon na ganyan ang tingin namin sa'yo. Sino sila? Sinong namin? I mean, Parang, ano nire-represent niya? parang ang sinasabi niya lahat ng tao, Oo. na ganon yung tingin. Pwedeng katulad nung sinabi mo nung nag-uusap Hello? tayo, pwedeng i-argue ng tinutukoy niya ay sila. Hello? Okay lang. Hello. Yan? Okay na. Pwede niya kasing sabihin na yung Sila lang. tayo, na sila lang yung pero well, it's not clear enough.
Na baka sabihin nung, ay, ganito pala. Di lalong nagrevolusyon yung mga LGBT nung, ay, ganito pala tingin sa atin, ganyan, ganyan. Ito, magandang tanong to, magandang tanong. Mm, Na-topic ko to nung nakaraan eh. mm. Yung regarding do sa issue, alam mo yung sa may Ali Mall, Oo, yung nag-CR yung bading sa CR ng mga babae. oo. 'Di ba pinalabas siya doon? Anong tingin mo doon? Kasi nagka-cry ng diskriminasyon yung bading eh. Hindi mo pwedeng, hindi mo kasi pwedeng i-invalidate yung feelings ng iba just for your own feelings. Oo, tama, 'di ba? Lalo na kung yung pinasok mo, parang ang kasing anong nangyayari, kung bibigyan ko ng analogy, pumasok kasi siya sa CR ng mga babae. Tapos ang gusto niya, siya yung pakikisamahan ng mga babae. Oo. Parang ganito yun, di ba? Magpapalit ka ng bumbilya, ang gusto mo yung buong kwarto yung iikot para sa'yo. Hindi, dapat ikaw yung, ang sa akin kasi doon, di ba? Nasa tingin pa rin yun ng may-ari ng Oo. Kung yung mga babae doon ay hindi sila sanay, hindi mo pwedeng sabihin na dinidiscriminate ka. Ibig sabihin lang nun, ini-impose mo yung gusto mo mangyari. Ngayon, sige, umihi ka doon. Kung okay lang sa kanila, okay lang. Pero kung hindi okay sa kanila, parang Discrimination. ikaw na yun nandi-discriminate sa kanila kasi gusto mo nang masunod yung gusto mo eh. Now again, hindi ito about kasi bakla ka o whatever. Kung lalaki ka at pumasok ka sa stall, kung lalaki ka for example, at nagpupupo ka doon, tapos may pumasok sa stall mo, mahihiya ka din kahit lalaki yun eh, di ba? Much Oo. more kung Ibang pakiramdam kasarian niya. pa. Oo. Hindi ito dahil bakla ka o whatever, pero yun kasi yung pinakamadaling sabihin na pinakamadaling sabihin na ibig sabihin yung pwede mong yung pinakamadali mong pwedeng sabihin para ma-advance mo yung pero it's not the most effective, Oo nga. 'di ba? Yun yung ay kaya lang naman kayo ganyan kasi katulad nun yung pag sinabing inggit, yun yung pinakamadaling sabihin. Pero hindi yun yung pinaka nag-aano sa mismong topic na pinag-uusapan nyo. Di ba? Kasi sometimes, alam mo, minsan sa nagiging OA na kasi talaga eh. Parang sila lang yung may karapatan na ma-hurt eh. May naisip ako. Mm. May naka-share screen ka ba? Hindi naman. Bakit? I-type mo Fallon Fox. Fallon. Ano spelling? Double L. Fallon Fox. Google ha. Oo. Jimmy Fallon yung lumalabas eh. Fallon Fox. F-O-X? Oo. Akala ko fax. Ito. Ito, i-flash ko na. Yung fighter to, di ba? Oo. Yan ay lalaki na naging babae. Para sa kaalaman nyo, no, yan si Fallon Fox ay identify as a female, sabi niya. Pero nung lumaban siya sa MMA, meron ng binarag na buto yan. Ay, nabungo. Na babae. Oo, nag-crack skull. Tapos sabi nung isang basta yung record niya nung lumalaban siya sa men's MMA, pangit. Pero nung lumaban na siya sa women's MMA, biglang gumanda, puro na knockout. Tapos may nabasag pa siya ng bungo. No? Now, siguro gusto niya talaga maging babae. Yes. Okay. No? Pero kung nag-aano ka na naninira ka na ng bungo, 'di ba? Alam mo 'yon, nagiging threat ka na sa ibang tao. Tingin mo ba justified pa rin na sabihin na ay hindi mo na ako ginagalang kasi kasi gusto ko maging babae. Yes, pero paano yung mga sumasali ng MMA na babae? Hindi lang ikaw yung parang minsan alam mo 'yon, parang kailangan talagang mag-adjust lahat para sa kanila. Hindi, mapapagbigay. Kung hindi naman mahirap yung gusto mong mangyari, ibibigay naman yun sa totoo lang, di ba? Hindi naman, yung halimbawa, let's say kung simpleng katulad na pag-usapan natin kanina, yung pagtawag sa'yo ng ma'am,
Kung gusto mo naman yun at nakiusap ka naman na maayos, hindi naman mahirap ibigay sa'yo yun eh. Mm. Pero Oo, may mga bagay talaga na katulad nung issue na yung Miss Universe, Mm. ipapasok daw yung mga trans. Mm. Ano ba yun? Kung gusto niyo pageant na gano'n, pwede naman kayong gumawa ng sa inyo eh. Tsaka wag nating sabihin na na nagiging sexist ka lang kaya natin to sinasabi kasi actually kahit yung mga bakla na hindi rin nila gusto. Oo, hindi rin talaga nila, may mga nyo talaga na hindi. Hindi lahat. Oo, we get that. Pero kung sila yung nagsabi, hindi sila sexist. Pero bakit kung tayo yung magsasabi, nagiging sexist tayo? Yes, we agree na hindi lahat ng bakla ay nagdi-disagree sa na sumali sila. Yes. Pero ang point, hindi mo sila masasabing sexist sila. No? Na yun yung idea nila. So, bakit tayo nagiging sexist tayo instantly? Just because we subscribe to that idea na hindi sila pwedeng no? I mean, let's be fair. Lahat tayo, no? Maging fair tayo na, we are just holding an opinion at nagkataon lang na yung opinion ay iba. Actually, hindi opinion eh. Hindi, I mean, opinion regarding sa pagsali-sali nila. Diba? Pero yung tungkol sa pagiging kung lalaki ba sila o babae, it's not a question. Tapos ito paano, yung in terms of biology. Yung ang dating pa parang buong grupo na nila yung inaway mo. Yeah. No? Pag isa yung nakaka-visit. Total, 'di ba katatapos lang rin ng politics. Oh. Gusto kong manalo sa Heidi Mendoza eh. Ako din eh. Pero malaking malaki talagang sabihin natin, malaking sektor ng supposedly voters niya ay nawala. Kasi siya conservative leaning. 'Di ba? I mean 'di ba may interview natin siya kung pabor ba siya sa same sex. Hindi lang kasi same sex ang issue. Oo, I mean makakakuha ka ng maraming ganyan. Pero hindi ka makakakuha ng ibang pwede niyang meron siyang mga specific skills na siya lang yung meron. 'Di ba? Kaya kung i-cross out mo na kung i-cross out mo na yung isang politiko just because hindi ka nag-agree sa isang issue, parang tama pa rin ba 'yon? Actually yung panahon nga ngayon ng mga LGBTQ maluwag na eh. Hindi katulad nung dati, 'di ba? Mm-hmm. Ang tingin sa miyembro ng LGBTQ dati noon mental illness eh. Oo, before 2000. Tsaka punishable by death yan dati, 'di ba? Sa ibang mga bansa, Kahit sa UK, 'di ba? Yung nag-imbento ng yung si Alan Turing, 'di ba? Nung nalaman na bakla siya, yung nag-imbento ng guillotine? Yung nag-invent hindi, yung si Alan Turing yung nag-imbento ng yung nag-imbento ng actually yung idea ng AI sa kanya nagmula eh. Akala ko yung guillotine eh. Oo. Yung nung World War II, gumawa siya ng mathematical computation gamit yung mga makina na ginawa niya para malaman kung saan probably lalabas yung mga German ships. Ganun yung ginawa niya. Ngayon, pwede mong sabihin na talagang war hero siya. 'Di ba? Pero dahil bakla siya nung time na 'yon, natanggal yung mga recognition sa kanya, in-strip, alam mo 'yon nung time niya. Oo. Ayaw na natin bumalik sa ganon. 'Di ba? Ayaw na. Pero kung gusto niya talagang isulong yung mga advocacy niyo about you, hindi yung pagsigaw-sigaw yung yung way. Tsaka about dito kay Ato, bakit siya mali? Kasi tinanggalan niya ng identity yung mga hindi bakla, yung hindi bading. Kasi pag ganito yan eh. Dati nung mga 1950s tsaka 60s, anong tawag sa mga Pilipino sa Amerika?
Ano? Anong tawag sa mga Chinese sa Amerika? Anong Diba? tawag? Lahat tayo Asian. Oo, tama, Diba? tama. Pero magkakaiba yung mga kailangan natin. Magkakaiba yung culture natin, 'di ba? So, we are distinct, pero we are lumped together as if pare-pareho yung needs natin. So, na-address ba yung mga needs at saka yung may kaugnayan sa sensibility natin? Hindi. So, Tsaka, talagang magagalit yung tao kay Ato dahil ganun yung ginagawa niya. Tsaka ang sa akin, no, ito sa mga LGBTQ, yung natatamasa yung freedom ngayon, magpasalamat na kayo. Mm. Sa akin naman, wala nang, kahit nga mag-holding hands kayo ngayon sa public, kayong dalawa pares kayo lalaki, wala nang sisita sa inyo. Siguro, kung early 90s yan, di ba? Nakakahiya yan. Nung mga early 90s, ngayon wala na eh. I mean, ibig ko sabihin, may mga lugar talaga na, or hindi naman lugar may mga bagay talaga na hindi nyo talaga pwedeng sakupin ng 100%. Yes. O kaya kung gusto Tanggapin nila, nyo na yun. give it time. Oo, yun. Siguro, darating ang time, no? Wag nilang isuksok sa bibig natin tapos 'di ba alam mo 'yon pipilitin nilang lunukin natin. Oo. No. Ako tanggap ko ba na may LGBT? Yes, kasi yung Hindi na kapatid mawawala ko. yan eh. Oh, yung dalawa kong kapatid actually may mga partner sila. Ngayon pinag-aawayan ba namin yung tungkol doon? I mean, nag-issue ba 'yon sa No. No, Ako teacher ko nung high school, LGBT din. Pero magagaling. wala namang problema. Wala namang problema dun eh. Pero kung gusto nyo, ito kasi ang nangyayari, kung gusto nyo din ng respeto sa inyo, respeto nyo din yung iba, hindi lang laging kayo. Kasi naabuso minsan yan eh, yung hindi mo ko nirespeto, hindi mo nirespeto kung ano ako. Pero in the first place, naisip mo rin ba? Parang ganito yan, bakit sa Saudi hindi kayo makaporma? Kaya nyong irespeto yung ano doon, di ba? Kasi may pugot ulo doon eh. Hindi naman yata pugot ulo, latigo lang yata. Di ba? Pero doon na gagawa nyo, tapos dito, alam nyo yun. Yun lang naman, ayoko na magsalita ng ano pa. Pero sana lang, yung discrimination kasi nangyayari sa ating lahat yan. Mataba ka, payat ka, bungi ka, kalbo ka, basta marami, hindi lang kayo. Para kasing end of the world na pagka may nadamay na ano nyo eh. Normal lang naman sa buhay ng tao yan eh. Oo, bigla ko naalala, no? Total sinasabi mo kasi na nung 80s, 'di ba, ganyan. Siguro naman kilala niyo si Roderick Paulate, 'di ba? Oo. Well, ano na siya, icon siya ng mga bakla, pero hindi naman siya talaga bakla. Oo. 'Di ba? O kung napapanood niyo yung mga Petrang Kabayo niya dati, hindi icon siya, 'di ba? I mean, pinagmamalaki siya nung time na bago pa siya pumasok sa politika, 'di ba? Oo. Pero ano yung pinagagagawa niya sa Petrang Kabayo sa mga bakla, 'di ba? Yung pinapagulong sa ilalagay sa drum tapos papagulong sa bangin. Yun yung ganun yung mga tingin sa bakla noon. Ngayon di mo na pwedeng gawin yun. Hindi mo na pwedeng gawin yun, no? Kasi ano ba? Dati ginagawang katatawanan yung pagiging bakla, di ba? Hanggang ngayon, hindi, may pangilan-ngilan ngayon na ang term na bakla ay synonymous sa duwag. Dati, oo. Hindi, kahit ngayon. Actually, sige. Anihin natin, i-unpack natin yung word na yan. Wag kayo magagalit pero meron ito ay documented talaga. Hanapin niyo yung mga sinulat ni Marcelo H. Del Pilar. No? Yung Aba Ginoong Barya, nakasulat doon, iiwasan niya na daw yung mga bagay na makababakla sa kanya. Nung pinoint out ko yan sa professor ko dati, well, kasi history major ako, di ba? Pinoint out ko yan sa professor ko, sabi ko, di ba po, hindi maging maging sexist yung language. Paano po ito ituturo kung ganito yung nakasulat? Iiwasan ko na yung mga nakababakla sa akin.
Diyan mahalaga yung context. Yung word kasi na bakla, ibig sabihin nun duwag. Hmm. Yun yung original na word nun. Pero well, Hindi kasi ang nakita ko I don't know kung may explanation o kaya naging synonymous ang bakla sa pagiging duwag kasi Oo. ang mga babae talaga nung dati nung araw ay hindi sa kanila common na makipaglaban, 'di ba? So pag lalaki ka at hindi ka lalaban siguro, Mm. binabai ka. Oo. Tsaka yung word kasi na bakla, 'di ba? I mean, original niyan duwag. Tapos ang lalaki ay expected na ipaglalaban yung honor niya. Mm-mm. So kung hindi niya pinaglalaban yung honor niya, ibig sabihin ang tingin sa kanya ay bakla. O Mm-mm. kaya I mean, bakla ibig sabihin duwag. Tapos inihalin tulad na siya sa tawag doon sa babae na hindi lalaban para sa honor niya. Mm-mm. Ganun yung idea. Well, yung mismong word na bakla ay sexist mismo. Pero since inappropriate na nila yon, iba na yung ibig sabihin ngayon. Inappropriate ibig sabihin, Hindi na hindi inano na nila yung tawag dito. Inangkin na nila yung word na yon for them. So hindi na yon ganun ka ano. Pero kung sasabihin mong bading ang tomboy, nakatulad ng sinasabi ni Ato. oo, that's so bad. Now, baka nalilito kayo na ano ba talaga tong dalawang to? Anti-gay o hindi kami, we are neither anti or ano. Pro. Nagiging factual lang kami. Yung kung ano lang yung tama kasi unang-una hindi mo naman na talaga mapipigilan yan kung ang damdamin ng tao kung yun talaga nararamdaman niya. Hindi mo naman mapipigilan yan eh. Ang medyo may impluwensyahan mo na lang diyan kung paano niya dadalhin yung pagkabading niya. 'Di ba? Oo. Kung paano siya irerespeto, paano siya 'di ba? Yun lang naman. Tama, yes. So Hindi kami hindi kami anti-gay o whatever. hindi. Na nagkataon lang na Na issue kasi to ngayon kaya napapag-usapan. ako on my part I believe in science. No. Ikaw din naman ganun. Oo. Hindi kasi ganito no, mga kababayan ko. Let's say ganito. Ito na pag-usapan namin to bago kahapon pa yata eh. Kung halimbawa bading kayo, kalayaan nyo yan. Walang problema. Pero wag niyong kalilimutan kasi meron din kaming sariling isip. Hindi ko pwedeng i-modify yung katotohanan base sa subjective point of view mo sa sarili mo. Oo. Kung sa'yo yan, kalayaan mo yan eh. Kung babae ka. Pero kahit saan tayo makapunta kasi, alam mo yun, kung ano ka talaga, yun ka talaga. Pero hindi ko sinasabing bawal yung ginagawa nyo. Pag tinatanong nyo, siyempre, pag tatanungin nyo ko, sasabihin ko talaga kung ano yung nasa isip ko. Yes. Hindi ko naman pwedeng i-modify yun para lang hindi kayo ma-hurt eh. 'Di ba? Yun kasi ang noon. Ngayon kung feeling mo babae ka, go ahead. Sige, maging maligaya ka. Yes. Wish ko din naman na maging maligaya ka eh. Pero pag time na tatanungin mo na ako kung ano yung tingin ko, syempre, kailangan sabihin ko kung ano yung nasa isip ko. Yun lang naman. Pero hindi yun intention na ma-offend ka. Oo, hindi yun. Sa akin na lang yun. Masasabi ko lang yun kung tatanungin mo ako. Pero hindi ko naman... Hindi naman lahat ng bagay tungkol sa para ma-offend ka eh, di ba? Oo. Kasi baka mamaya isipin nyo, laging kukontrahin. Nagkataon lang kasi na may isyong ganito. 'Di ba? Ngayon, kung hindi nyo naman ako tatanungin diyan tungkol sa di bahala kayo kung anong gusto nyo. 'Di ba? Hindi naman bawal 'yan, hindi naman labag sa batas na maging bakla ka eh. Pero naiinis ka ba pag nakakakita ka ng bakla? Depende. Kung mas maarte. Yung nakatayo lang, sabihin natin. Ay, hindi naman. O, di ba? Naiinis lang ako pag yung mas umaasta pa silang mas babae sa babae. Ito, honestly, yon. Na parang katulad nga nung nangyari dun sa
sa Alimol, 'di ba? Parang inaway lahat ng babae dahil gusto niya mag-CR sa CR ng babae. Hmm. Pero kung nandiyan naman, anong gagawin ko? Tao ka naman. Alangan namang anuhin kita. Hindi sa pagiging bakla yung nakakainis doon. Ang nakakainis doon kung paano mo dinadala yung sarili mo na lahat kami mag-a-adjust. Oo, hindi maganda kasi 'yun na buong mundo mag-a-adjust para sa yung alam mo yun, yung parang para lagi dapat kami maging concerned kung masasaktan ka. Yung parang tumutulay kami sa alambre araw-araw. Hindi maganda. Parang yung parang ganyan yung sa tatay ko eh. Hindi naman bading ang tatay ko Yung tatay ko kasi magagalitin yon. Alam mo yun, yung lahat na lang nasabihin mo dun may meaning. Ayoko ng gano'n na alam mo yung mag-iingat ka, halimbawa napatawa ka ba't ka tumatawa? May tinatawanan ka ba na parang kukwestiyonin ka kagad. Na baka siya ganun. Na baka siya ako yung pinagtatawanan mo or bakit ngingisi-ngisi ka? Kasi pag nagsasalita yon bawal kang ngumisi doon. Yung sa akin, ayoko ng gano'n na feeling. Paano ka lagi ka natatawa kahit Yun nga ayoko kasi ng gano'n na parang wala naman tayong freedom sa gano'n. Na bawat kilos na lang natin may masasaktan. Siyempre, sometimes dito sa mundo, kailangan mo rin naman kasi maging matatag Di ba? Oh, yes. Yun lang naman. Oh, well, 30 minutes na yata. Wala ka nang sasabihin? Okay na? Wala naman. Para pwede ba ako mag-plug? Okay lang naman. Magkakaroon ako ng TikTok channel kasi ilipat kami ni Sir Joe sa yung kung sino man yung makakasama ko. Meron akong channel dito sa FB, tapos doon ko ipo-promote yung TikTok channel ko. FB? Ay, dito sa YouTube. No? Airvlog i-share ko. Oo, Airvlog TV. Mag-subscribe kayo doon. Ngayon, magbabakasyon na kami. So, may chance na para i-promote ko yung aking TikTok. No? Tsaka, kung gusto niyo ng ibang views bukod sa amin, panoorin niyo yung kayong makagago, ganyan. No? Yun lang. So, maraming salamat sa... Thank you for having me, Oo, sige, salamat. Matagal na kami magkasama niyan ni Bungo. Thank you. So, yun lang. Bye-bye, mga kababayan ko. Bye-bye.